Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, lalo na walang sinabi o inutos sa atin ang ating prinsipe. Baka malagot tayo sa prinsipe kung tayo ay magdedesisyon ng hindi niya alam at wala siyang binigay na pahintulot. Sa atin na gumawa ng isang pagkilos laban sa mga kasundaluhan ni Haring Hari at sa mismong hari. Ang inatas lang sa atin ng ating prinsipe ay magmasid lamang sa ginagawang imperyo na ito. At kung tayo ay kikilos ngayon laban sa mga kasundaluhan ni Haring Hari, mukhang malalagay tayo sa mahirap na sitwasyon. Sapagkat ang ating ibang mga kasundaluhan ay nanatili sa ating kampo. Nandito tayo para magmatyag lamang. At tignan mo, sa labas ng imperyo napakadaming kasundaluhan ang nagbabante ngayon. Ang mga kasundaluhan na iyan ay nanggaling sa mismong kaharian ni Haring Hari, na kasama-kasama niya kanina na magtungo dito. Hindi basta-basta ang mga kasundaluhan na iyan na nagbabante sa labas. At higit sa lahat may ibang mga kasundaluhan pa sa loob ng imperyo. Kung tayo ay sasalakay kukulang din ang ating bilang laban sa kanila. Lalo na nasa loob pa ang hari ng ating lahing engkanto na si Haring Hari. Kaya hindi madali na sumalakay na tayo ngayon at kunin ang pagkakataon na ito upang paslangin si Haring Hari. Dahil hindi sapat ang ating bilang na kasama ngayon dito. Sabi ng pinuno ng pangkat. Nang marinig ito ng isa sa mga miyembro ng pangkat, ito ay nagsalita at sinabi, "Kung ganon, General Emil, ano na ang gagawin natin? Ngayon dito, magmamasid lang ba tayo ulit sa lugar na ito?" Sabi ng isa sa mga miyembro ng pangkat. Nang marinig ito ng pinuno ng pangkat, ito ay nagsalita at sinabi, "Mag-antay ka lang, may ipapagawa ako sa inyo mamaya. Sa ngayon magmasid muna tayo kung anong magiging pagkilos ng mga kasundaluhan sa labas at ng general nila na nakatayo na iyan na si General Raiji." Sabi ng pinuno ng pangkat. At ang lahat ay maintim na nagmamasid at pinagmamasdan si General Raiji. At ang mga kasundaluhan na nasa labas ng imperyo upang magbantay. Samantala, at habang naglalakad ang dalawa sa mga kasundaluhan na may hawak sa puso at hila-hila sa may katawan ng isang sundalo. Ang isang sundalo ay nagsalita at sinabi, "Tignan mo si General Raiji. Parang hindi isang lalaki. Ang kanyang katayuan ay parang isang duwag." Dahil lamang sa organ ng isang sundalo na ating kasamahan, halos mahimatay na ito matapos ipahawak sa kanya ni Prinsesa Blanca. Dinaig pa siya ng isang babae. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng isang sundalo, ito ay tumawa at sinabi, "Haha. Dati pa naman iba na ang pakiramdam ko kay General Raiji. Hindi ko nga alam kung bakit naging general natin iyon. Masyadong takot at diwag ang isang tulad ni General Raiji. At ano sa tingin mo pala sa kagandahan ni Prinsesa Blanca? Hindi pa rin ito nagbabago, diba?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng isa pa sa mga kasundaluhan, ito ay nagsalita at sinabi, "Tama ka, sa tagal ng panahon na nawala sa mundo natin si Prinsesa Blanca. Wala pa rin nagbago sa kanyang kagandahan, lalo na sa kanyang magandang katawan. Nakakaakit talaga ang katawan na tinataglay ni Prinsesa Blanca. At hindi ko inaasahan na makikita ko kanina ang magandang hita niya. Dahil sa pagkapunit ng gown niya, sa kagagawan ng ating kasamahan na ito, at dahil sa ginawa niya, ito ang napala niya. Tinapos ang kanyang buhay ni Prinsesa Blanca sa karumal-dumal na pagkilos." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. At isa ay muling nagsalita at sinabi, "Tama ka.
Pati ang pag-uugali ni Prinsesa Blanca ay hindi rin nagbago. Mas lalo pa ito naging mabangis. Kaya kailangan natin mag-ingat sa mga ikikilos natin sa loob ng imperyo at kaharian niya. Kung ayaw natin matulad tayo sa isang sundalo na ito. Sadyang nakakaakit ang katawan at kagandahan ng Prinsesa Blanca. Ngunit kailangan natin iwasan tumingin sa kanya. Lalo na pag si Haring Harry ay kasakasama niya. Baka mawalan tayo ng buhay nang wala sa oras. Sabi ng isang sundalo. At ang dalawa ay patuloy na naglakad. At sa ilang minuto na paglalakad, ang isa ay nagsalita at sinabi, "Siguro dito na natin itapon ang katawan ng isang sundalo na ito." Sabi ng isa sa dalawang kasundaluhan. At sabay hagis sa puso na kanyang hawak-hawak. At ang isa ay nagsalita at sinabi, "Halika, tulungan mo muna ako. Hindi ko kayang ihagis ang katawan ng ating kasamahan na mag-isa." Sabi ng isang sundalo. At nagtulong ang dalawang sundalo ng lahing Engkanto at itinapon ang katawan ng kanilang kasamahan. At ang dalawa ay naglakad na pabalik kung nasaan si General Raiji. Sa ilang minuto ang lumipas na paglalakad ng dalawang sundalo. Natatanaw na ni General Raiji ang dalawa. At ganun din ang pangkat na mga nakatago sa masukal na damuhan. Nang makita nila ang pagbabalik ng dalawang sundalo, ang isang miyembro ay muling nagsalita at sinabi, "Tignan nyo ang dalawang sundalo na may hawak-hawak sa katawan ng kanilang kasamahan kanina. Ngayon ay wala na silang dala-dalang katawan at organ. Mukhang itinapon nila ito sa malapit na lugar, upang ipakain sa mga ligaw na hayop na mayroon sa lugar na ito. Hindi man lang nila ito inilibing, mga wala talagang kasing sama ang mga ito," sabi ng isang miyembro ng pangkat. Nang marinig ito ng lahat lalo na ni General Emil ang pinuno ng pangkat. Ito ay nagsalita at sinabi, "Hindi na ako magtataka na ganyan ang pag-uugali ng mga kasundaluhan na iyan. Dahil ang namumuno sa kanila at ang kanilang hari mismo ay walang kasing sama din. Tulad na sila ni Haring Harry na isang sakam at masamang engkanto." Sabi ni General Emil ang pinuno ng pangkat na ito. Nang marinig ito ng isang miyembro ng pangkat, ito ay nagsalita at sinabi, "Nakakagalit talaga ang mga kasundaluhan ni Haring Harry. Nais kong pagpapaslangin ang mga ito. General Emil, ipaubaya mo na sa amin ang dalawa na iyan. Kahit ang dalawa na iyan lamang ang ating paslangin. Ngayon, hindi ako matatahimik kung wala akong gawin upang kahit papano ay may mapaslang ako sa mga kasundaluhan ni Haring Harry." Sabi ng isa sa mga miyembro ng pangkat. Nang marinig ito ni General Emil ang pinuno ng pangkat, ito ay nagsalita at sinabi, "Sige, pinapahintulutan kita na gawin ang gusto mo. Ngunit, ikaw ay kumilos ng maingat at tiyakin mo na hindi ito makakapagbigay pansin sa ibang mga kasundaluhan. Lalo na sa kanilang general na si General Raiji. Magsama ka ng iilan natin mga kasamahan ngayon na nandito, upang isagawa mo ang iyong ninanais sa dalawang sundalo na iyon." Sabi ni General Emil ang pinuno ng pangkat. Nang marinig ito ng isa sa mga miyembro ng pangkat, ito ay tumugon at sinabi, "Salamat General Emil. Ako na ang bahala sa dalawa na iyan at titiyakin ko na hindi ako makakagawa ng isang pagkilos na makakapagbigay pansin sa mga kasundaluhan ni Haring Harry. At hindi ko na kailangan pa ng kasama. Dahil kahit ako lang ay kaya ko nang paslangin ang dalawa na iyan. Huwag ka mag-alala General Emil. Magtiwala ka lang sa akin." Sabi ng isa sa mga miyembro ng pangkat. Nang marinig ito ni General Emil ang pinuno ng pangkat, ito ay nagsalita at sinabi, "Bahala ka kung ano ang nais mo. Tiyakin mo lang talaga na hindi ka mapapansin ng ibang mga kasundaluhan. Sige na, humanda ka na sa iyong gagawin na pagkilos." Sabi ni General Emil ang pinuno ng pangkat. At ang isa sa mga miyembro ay naghahanda na sa isang pagkilos laban sa dalawang kasundaluhan ni General Raiji. Samantala, si General Raiji ay nakikita na din ang dalawang sundalo niya. At si General Raiji ay muling sumigaw sa mga nagbabantay sa gate ng imperyo at kaharian ni Prinsesa Blanca. At sinabi, "Buksan nyo na ulit ang gate. Papasok na kami." Sabi ni General Raiji. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan mula sa loob ng imperyo na nagbabantay sa gate, agad nila binuksan ang gate. Ang tunog ng makinarya ay naririnig at dahan-dahan bumubukas ang gate ng imperyo at kaharian ni Prinsesa Blanca. At sa loob ng imperyo ang lahat ay napatingin sa gate ng imperyo. Lalo na si Prinsesa Blanca. At si Prinsesa Blanca ay nagsalita at sinabi,
Buti naman nakabalik na agad itong si General Raiji at ang dalawa sa mga kasundaluhan niya. Gusto ko nang malaybot ang aking kaharian. Hindi na ako makapag-antay na makita at malibot ang aking magiging kaharian. Sabi ni Prinsesa Blanca, at si General Raiji ay agad na naglakad papasok sa loob ng imperyo. Habang ang dalawang sundalo ay naglalakad peren sa labas na medyo may kalayuan sa gate ng imperyo. Sa paglalakad ng dalawang sundalo, si General Emil ay nakikita ang pagpasok ni General Raiji sa loob ng imperyo. At si General Emil ang pinuno ng pangkat na nagmamasid sa labas ay nagsalita at sinabi, "Ngayon na kumilos ka na," sabi ni General Emil sa isang miyembro ng pangkat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!